Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, tatlong personalidad. No? Unahin natin dito si Bato, followed by Trillanes, at ihuli natin si Robin. Kasi si Robin may magandang panukala, mga kababayan. Mukhang dito mag-a-agree ako kay Robin eh. Mukhang, I think, at least papano, sa dartboard, malapit-lapit na siya sa bullseye. Sino sa inyo nakapaglaro na dyan ng dart? No? Yung mga mahuhusay sa dart. Yung larong 501, ganon, di ba? Ano pa ba? Yung larong 501, the first who get to 501 eh. Yung number na 501, no? Ano pa ba yung mga nilalaro namin nung college kami sa dart? Yung po kasi yung nakalagay doon sa tambayan namin sa Adamson eh. Diyan sa tabi ng Adamson Cheater. Pag walang magawa, tambay-tambay doon. Painom-inom ng soft drinks, pamimerienda. Pag may daraang mga chicks, alamin mo, hindi member ng gang yun, mahirap na. Magkakajowa ka doon. Tambay ka lang, magkakajowa ka na. Di ba? Laro-laro ng dart, laro-laro ng baraha, no? Ganon. Maloko eh, no? Sarap buhay din ng college eh. Pag wala kang, ang haba ng ano mo, yung in-between class mo. Eh ako, panghapon ako. Pre-section ako, ayoko ng block section. Ayoko magising ng maaga, Ilora, ikaw naman. So yun po, no? At bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, subscribers, mga followers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa live chat ng ating video premiere and live stream. Maraming salamat po sa inyo and shout out sa lahat and may God bless you all. Hindi ko na kayo maisa-isa para hindi po tayo hahaba. Okay. Siguro sa live stream na lang. At paminsan-minsan. Okay. So, unahin po natin itong si Bato. Alam ko na aasar na kayo dito. Sabi nyo nga kanina sa live stream, wala namang kwenta yang si Bato. Pero, alam nyo, good or bad publicity, it's still a publicity for him. Kasi kailangan niyang mag-ingay. Maski na yung issue niya ay petty, walang kwentang issue, sasalsalin niya kasi kailangan niyang mag-ingay. Wala po siya sa top 12 ng survey. Re-electionist siya eh. Kailangan mailuklok sa kaisipan ng tao. Bato, 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 bato. Ayun. Sino ba tong si Bato? Ayan, bato ang utak. Antigas din. Walang alam eh. O diba mga kababayan? Ganun po yan. Kaya nag-iingay siya. Laro niya po yan. Ayun po yung tingin ko. Laro niya lang yan. Kasi alam niya naman na yung kinakatakutan niyang ICC warrant of arrest through Interpol, mahabang proseso pa yan. Sinabi na po yan ng Undersecretary ng DOJ. It will come to a process. Kailangan pang pag-usapan yan ng administrasyon. Eh ano ang sabi ng Pangulo? Sabi niya, nagtitiwala siya sa Pangulo. ICC has no jurisdiction. Eh bakit siya nag-iingay? Binabatikos niya si Rimulya at si OSG. Ito nasabi na natin sa ating LS. No? Eh para lang po makapag-ingay siya, mapansin siya. Pero actually rin nai-stress yan. Tangina, wala na nga ako sa top 12 eh. Iniimbestigahan pa ako sa HOR. Mamaya dito si Bato magdi-neck brace na. At magwi-wheelchair. Kasi ito tingnan nyo meron na naman siyang meron na naman siyang lintaya. O itong sabi niya, Bato de la Rosa, Duterte drug war not selective in implementing law. O hindi daw. Yung drug war daw ni Digong niya ay hindi daw po selective. Kasi ito pong PMP natin, no, ay instead na yung kunin yung tao, yung ginawa ni Digong na EJK, meron pong balita dyan na gusto ni Marbil na talagang i-dismantle yung supply chain. Yan din ang gusto nating mangyari, yung mga pagawaan nila, laboratory, offshore laboratory, o yung seashore, no, sa ocean, yung mga barko. Yan, dapat na yan ang tiktikan ng pulis.
no? Kaso may mga pulis din ng mga atsuchuchu na sa payola ng mga drug lords, di ba? So ang kalaban ng pulis ay kapwa nila pulis kasi silang mga protector ng mga drug lords. So hindi po lahat, ha? Di ba? Ang sabi nga noon di ba yung hiniring ni Bato na yung malaking ilang tonelada, isang tinuladang drugs, yung si Sargento Mayo. Ano na nangyari doon, Bato? Anong na-legislate mo doon? Di ba? Yung naglulumuhod ka pa nga, yung pala ay di umano, yun yung gawa ni Digong yun. I-recycle nila. Uhulihin nila lahat yung droga para silang mag-recycle. Di ba, PIDEA? Yung PIDEA dyan sa, saan ba yun? Sa isang lugar dyan sa Metro Manila. Nahuli sila. Nagre-recycle lang nahuli nilang, drugs. O ang ginawa ng municipality, tinanggal sila dun sa building na pag-aari ng municipalidad. Nakakahiya po. Di ba? Sila-silang humuli. Sila-sila rin pala ang magbibinta. Kaya pagdating sa korte, wala na. Wala na ebidensya Nawala Di ba? Yung mga nakakasuhan, walang dumarating na nadidismiss ni judge kasi hindi na mapakita ebidensya. Kasi nga, sila-sila. Ang gagawin nga daw ni PNP chief, baguhin natin yung, matagal na yun, holistic approach nga Ang sabi rin ni Hintuberos, nabasa ko sa Politico, na sana holistic. Ginagawa na po ng Pangulo, holistic. Hulihin, kasuhan, ikulong, i-rehabilitate yung tao. Kasi yun yung concern ni Hontiveros as much possible, less human rights violation. Yun ang ginagawa ng Pangulo. Ayun ang instruction niya sa DOJ, DILG. Hulihin ninyo, buhayin ninyo, kasuhan, ikulong kung guilty, at i-rehabilitate para pakinabangan ng society. Ma-rehabilitate ng maayos. Anong gagawin dun sa droga? Gawing ebidensya at sunugin. Di ba? Tama, mali. Pero dinidepensa po ni Bato, yun daw drug war ni Digong ay hindi selective sa pag-iimplementa ng batas. Ito sabi niya, we did not discriminate as to who we are going to arrest in our war on drugs. We were not selective in the implementation of the Dangerous Drug Acts. All violators of the law, drug lords, drug pushers, drug traffickers, drug users were targeted in our anti-drug operations. I wish them good luck. I hope and pray that they will succeed. Ayan po yan, no? Senate President Chis Escudero and Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III welcome the new strategy of the PNP as this will target drug lords. Correct po yan. I agree and support this new strategy. From the start, we should have focus on the supply chain. Ayun po kasi ang gusto Supply chain, yung pagawaan. Tapos hulihin nyo sa mga port, magbantay kayo doon sa mga port. Di ba nga, ginagawa ng istorya kawalang hiya niyang Ilocos Norte na ang dami daw floating shabu dyan. Bantayan nyo ang mga ports natin. Malay nyo, dyan din sa port na yan, maraming kakutsaba, mga payola. Malay nyo. Ito di umano. Baka lang, tatanong lang, kayo ba diyang Coast Guard? Sino ang mga nasa payola ng mga tiwali? Di po ba, Coast Guard? You have to man the sea. We should have focus on the supply chain given that the new materials for shabu and cocaine mostly came from abroad. And I have always questioned why the PNP catches only the petty, mga pushers lang at not a single big drug lords. Ganun din nangyari kay Digong. Wala siyang nahuli. Should the PNP succeed in this, Escudero said it will make the supply of drugs scarce and price prohibit for new and old users and lower the prevalence of drugs and the number of drug users in the country. Pimentel, for his part, said that the approach is correct. Tama. Agree. Holistic. Correct yan. Target the suppliers. Diyan mahahanap ang tunay na drug lords. Sabi naman ni Hontiveros, ito for her part, hope that this new strategy will be more humane. Ay, totoo yan. Madam Senator, ilan na ba ang na-AJK? Mukhang wala po ako nababalitaan. Napatunayan na ng kasaysayan na hindi epektibo ang Oplan Tokhang. Umaasa ako na magiging mas matibay at mas makatao ang pagpapatupad ng bagong estratehiya na ito matagal nang dapat pinagtuunan ng pansin. Patuloy din kaming magbabantay sa pagpapatupad nito. Correct naman, Okay?
Solving a problem on this magnitude requires a comprehensive, holistic strategy. Targeting dealers and syndicates is just one aspect. It also crucial to address the demand side through harm reductions, treatment, and prevention. Madam Senator, sinabi ko na po yan. Holistic nga ang gusto ng Pangulo eh. Hindi kayo nakikinig kasi sa Pangulo. Tapos gusto mo credit grabber ka, hindi pwede. Hindi kita i-credit yan. Kasi yan ang ginagawa ng Pangulo. Yan ang directive niya sa DILG. Anong sabi naman dito ni Miss Wonderful to Mike sa mga pagre-remove ng criminals on the street? Ang mahalaga sa taong bayan ay huwag maagaw muli ng mga siga, tamad, lasenggo at mga kriminal ang mga kalsada. Hindi lang ang hinihingi ng taong bayan. Simple lang ang hinihingi ng taong bayan. Law and order. Eh kaso mo, yung mga tamad, siga, ay nasa Senado. Di ba? Tama, mali, Elora. Yung iba po, na tamad at siga, nasa Senado. O, di ba? Kasi ano po yung sinabi ni Police Chief General Marbil? Announced that will focus on high-value drug personalities and the movements of illegal drugs across the country. He said that these are the real targets and not the street-level pushers and users who are often victims of circumstances. Kaya nga sabi ng Pangulo, di ba, na holistic, hulihin, kasuhan, pag guilty ikulong, paglabas i-rehabilitate, o during sa kulungan, doon i-rehabilitate. At anong gagawin doon sa mga nahuli? Gawing ebidensya, pagtapos na ang kaso, sunugin. Huwag i-recycle. Meron pa nga akong nabasang article sa Politico. Ang sabi ng Pangulo, hindi na tulad ng dati. Ano yon? O patama sa Duterte na hindi bumubul. Ayan o, tinan nyo. Di gaya ng dati. Marcos praises PMP for legal and lawful anti-drug campaign. O alam nyo na siguro sinasabi dyan, hindi gaya ng dati. Ano, tumba dito, tumba doon. Hindi tulad nung kay Baste. Pasensya ta. O ayon. Diba? Sa poll. Diba? So, sinong mas magaling ngayon? Sino ang mas may pag-iisip ng tama? Sino ang tunay na nagmamahal sa kapwa Pilipino? Sige nga. Sino? Yung isa, bulagta dito, bulagta doon. Yung isa, holistic. Inayunan pa ni Hontiveros. Kaya hindi kayo mag-aano sa dilaw ngayon eh. Kaya walang kontra ang dilaw eh. Kasi yung leader ng isa nilang oposisyon, si Hontiveros, ang ini-echo niya ay ginagawa na ng Pangulo. O sino kokontrahin nyo pa? Ang Pangulo na ninindigan sa West Philippine Sea, kokontrahin pa niya? Hindi. O, di ba? Kaya asar na asar po sila, mga kababayan. O, ngayon, eto, kala ni Bato, lusot siya. Ang gusto ng mga mambabata sa House of Representatives, dapat mag-testify si Bato at si Duterte sa ginagawang hearing. O, ayan. Yan po ang sabi dito, ex-President Duterte, Bato should testify before House probe. Solon. So, ayun po yan. Ha? Kasi nga doon po sa Quadcom nila, yan, sinimulan na nila kahapon. No, actually, nagsimula na sila. Hindi naman to August 15 eh. August 12 nga po eh. This inquiry is very significant. Yan po sa illegal pogo, sa EJK, sa drug probe, no? Ayan. We can finally discuss these serious concerns which are very grave in nature. Sabi ni Ako Bicol Party List, Jill Bungalon. O, ayan, dapat kayo, mag-testify kayo. The House has to act on it. And the invitation to attend the probe extended to the former President and current Senator Bato de la Rosa and former PNP Chief. O, ayan, we really need to invite the competent witness or the witnesses at sila po yung mga tinuturong mastermind, sa mga illegal na gawain sa mga ganitong seryosong krimen. O, buti nga sa inyo. This is an opportunity for them, si Bato at si Duterte, to address this issue by observing the fair play and them explaining their stand. Correct. Tama po yan. No? Umaten ka ba to kung meron kang yagballs? Huwag mong antayin si Duterte na magdesisyon para sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka lalaki. Wala kang sariling desisyon. Inaantay mo lang ang boss mo. Ibig sabihin, totoo kang aso. Hindi ka tatahol kung hindi ka sinabihan. Hindi ka tatalon kung hindi ka sasabihan. Hindi ka tatakbo kung hindi ka sasabihan. Wala kang gagawing aksyon para sa sarili mo to defend yourself kung hindi ka sasabihan. Ano ka? Tuta. Tama, mali. O, eto na ngayon mga kababayan. Alis tayo kay Bato. Punta tayo kay Trillanes.
Ito palang si Trillanes, gusto ng ilibing. Tinarget pala siya ni Digong at Go di umano, ayon sa isang dating nagtrabaho kay Digong sa politiko. Pang Final Destination. Alam nyo yung moving Final Destination? Rodrigo Duterte's ex-hitman spills details of alleged plot to kill Trillanes. Ay nako, si Trillanes, mahusay din yan. Maraming intelligence yan at alam niya yan. Yung mga kilos niya, very precautious yan. Pero siguro matapang naman si Trillanes. Yung nga lang, Senator, ba't di ka pumutok noong... Siguro pass is pass, Senator, Self-confessed Davao Death Squad. DDS, ayan ang totoo nyo. Davao Death Squad, yan yon. Hitman Arturo Las Cañas has spilled the beans on an alleged plot to kill former Senator Antonio Trillanes IV. Supposedly on ex-President Duterte's order, through a gruesome accident that reads like a plot of Final Destination, the cult Hollywood horror movie. Social anthropologist and heritage activist Antonio Montalban II shared the details of the alleged assassination plot against Trump in an honor article for Vera Files posted na. Ayan, ganyan. Submitted to the ICC. Ay, naku. In his affidavit, Las Cañas said he was ordered by retired Police Master Sergeant Sonny Benaventura to kill Trillanes around November 2016, less than a month before his mandatory retirement from the PNP. Benaventura was allegedly ordered to get rid of Trillanes by Duterte. Wow! The plan was to break into pieces the vehicle of Senator Trillanes using a 20-wheeler container truck. Ay, parang ito lang yung napapanood ko sa mga Korean drama. Pero ito, 20-wheeler. Ang laki niyan, ang bigat niyan. The killing would appear to be an ordinary vehicular accident with an extraordinary victim, an incumbent senator of the Republic of the Philippines. The former hitman said his plan was supposedly approved by Duterte a few days after it was shared by Benaventura to the president, with an alleged guarantee of unlimited funding. Wow! Saan kukuha ng pera yan, no? Las Cañas also dragged Senator Bongo into the supposed plan to kill Trillanes, claiming that the lawmaker, who was then Duterte's longtime aide, asked him over the phone about the logistic requirements. Tumulong si Bongo, nagbigay ng logistic, yung mga timeline. I told Bongo that Sonny Benaventura and I will implement the OP plan in 2017 after my compulsory retirement from the Philippine National Police. Bongo even offered intel information on Senator Trillanes' movement and vehicle route, and that President Duterte wanted the OP-plan to be implemented ASAP. Wow! Lari na! Kasuhan na yan! He added that Go allegedly prepared a safe house somewhere in Parañaque City and Las Piñas City. Tingnan ninyo. Nakapagluklok pala kayo ng kriminal. Tapos aided by a criminal Chinese. Tatanong lang. Di ba? Tingnan nyo baka hindi si Digong ang mastermind yan. Baka yung Inchik where he and his group could stay ahead of the assassination attempt. Las Cañas said a similar arrangement was allegedly made for him inside Camp Crame by Senator De La Rosa, then the chief PMP. Wow! Dami nito. Kaya pala, yari si Bato, si Go, si Digong. However, Las Cañas said he did not push through with the assassination attempt when he flew to Metro Manila at start of 2017. In January 2017, I flew to Manila not to carry out President's engineered evil plan to assassinate Trillanes, but to expose Duterte's publicly. Ala, yari, mananagot kayo. Yan, nakita nyo na, Hi! Nakapagloklok kayo ng kriminal. Eto mga kababayan, ano ang sabi ni Trillanes dito rin? Trillanes won't stop until Duterte. Bato, dapat isama mo si Go. Are behind bars. Isama mo yung Inchik. No? Former Senator Antonio Trillanes IV is determined to pursue efforts to lock up former Duterte and Bato.
over their involvement in the alleged drug war abuses. Dapat Trillanes, kasuhan mo rin ito nang yung tinatry kang patayin pala. Trillanes did not deny De La Rosa's allegation that he was trying to persuade witnesses to testify against him and Duterte amid the International Criminal Court inquiry into the drug war killing. Bato De La Rosa has been ranting lately because I was supposedly trying to convince witnesses to testify against Duterte and him. Di ba 2017 ko pa ginagawa yan? At hindi ako hihinto na gawin yan hanggat hindi napapakulong sina Duts. Kuha? O, yan. Talagang hindi po pinasalungingan ni Trillanes. Inamin niya. Naghahanap siya ng testigo. O, kaya si Bato, ingay din ng ingay. Yan. Hindi kayo urungan daw ni Trillanes. Sabi niyo, walang bayag. O, sino ang mas may bayag ngayon? Di si Trillanes, di kayo ang walang bayag talaga. Di ba? O, ito last article natin. Si Mr. Wonderful Tonight Senator, mga kababayan. Kasi ako mag-a-agree ako dito sa panukalang batas niya, mga kababayan. Maganda ito. Kayo ba? Hindi ba kayo mag-a-agree? O, sige nga. Anong makokomento nyo? Nabasa nyo ba yung article na yan? O nag-aantay lang kayo ng masasabi ng mga favorite vlogger influencer ninyo? O, ito. Sa GMA News Online, sabihin ko na nga sa inyo, Robin Padilla files bill seeking death penalty as heaviest penalty for rape. O kasi po, naghihiring sila dyan tungkol dun sa artista. Hindi na natin anuhin yan. Ayun. Ayan po ang sabi nila. Senate Bill 2777 seeks to amend Republic Act 8353 or the anti-rape law to be more certain that our laws are stronger, more gender responsive, and progressively, especially in these changing times. Ayan. Gusto niya palang i-amend tong anti-rape law. Despite the penalties under RA 8353, this representation still finds it compelling to increase the punishment for any person who shall commit an act of rape as stated under paragraph 2, article 216-A of the revised penal code as mentioned by RA 8353, sabi ni Padilla. Under the proposed measure, doon daw sa bill niya, the penalty of reclusion perpetua to death penalty may apply if, kasi dati daw, habang buhay na pagkabilanggo, to death penalty naman na daw. Wala naman tayong death penalty, di ba? Rape is committed with the use of deadly weapon or by two or more persons. Paano po yung rape na isa lang ang na tao ang nang rape tapos may deadly weapon? The victim becomes insane due to rape. Rape is attempted and a homicide is committed during the crime. Rape is committed with any of the 10 aggravating or qualifying circumstances enumerated under Article 2666-B or RA 8535. O, yan. Hindi man ako payag dito sa number 1. Or by 2 or more persons. Paano pag isa lang? Tapos may deadly weapon. No? Ano naman, Robin, no? O baka sabit na dito pag naging insane yung biktima. O, sabit siya. Di ba? The bill was filed amid the Senate inquiry into the policies of... Na-file mo na kaagad, hindi ka pa tapos mag-inquire? Parang mabilisan naman, ura-urada. Dapat tinapos mo muna yung hearing mo para lalong pulido yung ipapasa mong bill. Baka naman nagawa mo na yung bill bago ka pa nag-Senate inquiry. Ura-urada naman. Kumbaga, ibig sabihin, meron ka na kaagad desisyon. Di ba? Hindi naman sa pinupulaan ko yung inquiry mo. Di ba? Grabe, In his bill, Padilla cited the study of the Council for Welfare of Children and the United Nations Children Fund in 2017, which showed that more male ages 13 to 24 experience sexual violence more than females. Totoo ba yun? Sabi dito No, mas marami daw, nung time na 2017, mas maraming male ages 13 to 24 ang naka-experience ng sexual violence kaysa sa mga babae. Ganun talaga. No, nagbabago din pala ang mundo pagdating dyan. Akala ko climate change lang, di ba, Elora? O kayo po, agree po ba kayo doon? Ako agree ako dyan. Bakit? Kung sakasakali, yari si Kibuloy.
'Di ba yung rape of minor? Oh, 'di ba? Ako, duda ako dito sa nilagay niya eh. Yung number 1, rape is committed, ha? Yung rape daw po, committed with the use of deadly weapon or by 2 or more persons. Eh, paano si Kibuloy? Malay nyo, mag-isa lang si Kibuloy. Wala siyang deadly weapon. Sabit ba siya dyan? Sabit siya pag naging insane yung biktima. O, pwede dun eh. Ha? Ano pa? Dito ba sa Article 266-B or RA 8535, dawit ba siya doon? Robin, dapat sinabi mo na lang dyan, rape is committed with the use of deadly weapon. Tanggalin mo na yung or by 2 or more persons. Rape nga eh. A rape can be committed by a single person. Di ba? Maraming nangyayaring ganyan. Eh kung may deadly weapon ka na, o di kaya sinuntok mo siya, nawalan siya ng ulirat, o ganon. Nilasing mo siya, ganon. Rape pa rin yun, without the consent. Di ba? O, wag mo nang i-single out ba yung by 2 or more. Mukhang may pinoprotektahan ka eh. Hindi pwede yon. Dapat, dawit si Kibuloy. Matutuwa tayo pag yan. Ha? Matagal pa po yan. Eh matagal din naman yung kaso ni Kibuloy kasi nagtatago. Tama-tama yan. Para synchronize in parallel with Kibuloy's case. Di ba? Yung pong, kung sakali man yan, naaprubahan. Pero dun sa magre-review sa OP, tanggalin nyo po yung by 2 or more persons. Hindi pwede yon. Kasi they are protecting Kibuloy. Alatang-alata eh. Bias pa rin eh. Sabi ko nga sa inyo, a rape can be done by a single person. Di ba? Meron ngang marital rape eh. O, di ba? Miyu, Ilora. O. Kaya si Robin, medyo ako doon. Hindi ako sang-ayon doon sa una niyang sinasabi by 2 or more persons. No, pinoprotektahan lang kayo. Bakit hindi nyo rin dyan isama yung mga drug lords? Tiyak, yari si Digong dyan. Yari si Bongo. Yung mga kapwa niya in-check. Di ba? Uy, salamat! Yes, may death penalty na, hindi lang rape. Bias eh, lugi naman. Mga drugs din, drug lords. O. Saka yung matindi mangurap. O, tiyak. Hindi na-agree dyan ng mga politiko. Karamihan sa kanila. Matitigpas ang ulo. Baka wala ng tatakbong politiko pag nasabing, oh, ganito ang ninenok ninyo, no? 51 billion. Yari. Yari yung may tato ng butiki. Sige, isulong mo lang yan, Robin. Huwag lang rape. Drug lords. Yan. Saka yung mga kulambeaters. Kung pwede nga rin yung takas din eh. Takas during calamity ng mga politiko. Walang kwenta eh. Bakit? Graft and corruption. Diba? Imbis na magtrabaho, tatakas. O sayang ang pasahod. Diba? Kinurap na yung pera ninyo. Magkano sahod? Mahigit 1 million sa isang buwan. Oy, corruption. O big, death penalty. Whether by tali. Ang maganda, tali. Ilora. Yung ginagamit mo, yung tiyak dyan, aaray yung puno. Wag naman ako palagi gamitin ninyo. Masakit na rin yung ko. Wag lethal injection. Madali yun eh. Saglit lang yan, wala na siya eh. Maganda yung makita nyo talaga. Kasi pinahirapan nila yung biktima nila eh. E di mag-suffer din sila. Di ba? Ang sabi nga, wag mo daw gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa sarili mo. Di ba? Eh, mas maganda, kung ano yung ginawa nila, yun din ang gawin sa kanila. Eh, kung nang-rape na lang, ayaw mo ng death penalty, putulan mo ng pututoy. Paano pag yung babae ang nang-rape? Eh, di gasahin nyo siya. Meron bang babaeng nang-rape? Ha? Matanong ko nga si Boss Mike. Boss Mike. Mabait po yan si Boss Mike. No, madaling maging kaibigan si Boss Mike, madaling lapitan. No? Masarap maging kaibigan yun.
Pag ako nauwi Pilipinas kikitain ko yan sa salon niya. Boss Mike, baka naman malibre lifetime hair salon. Shout out, Boss Mike. Di ba meron ba nun, Elora, RN Tucents, may babae bang nangre-rape? Ganun. Ang alam ko lang, mga Amazon, napapanood ko sa TV. Ewan. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Ako, okay ako dyan. Sa bitay, death penalty. Sa rape. Pero dagdagan mo naman, Mr. Wonderful Tonight Senator, wag lang yun dyan, selective tayo Wag dyan. Sama mo drug lords, corrupt na mga official, tignan natin. Bibilib ako sa'yo kung yan, mailagay mo yan. Ay nako, talagang iko-content ko yan para sa'yo, para malaman natin. No? Naku, tiyak, sisikat ka dyan, baka iboto ka pang presidente. Di ba, Elora? Baka ikaw na ang gagawing presidente, hindi na si Tamilmil. Di ba? Kasi nagawa mo Di ba? Death penalty, tas nagawa mo ang chacha. Ay, puta, Robin, all the way na lang. Di ba? Oo, ang ganda ng... yun ngang marijuana bill niya, tuwa na siya Di ba? Magbunyi tayo, pwede nang magmarijuana. Yari. Kaya pala, hindi ma-death penalty yung drug lords. Legal na ang marijuana. Wala na. Contradicting na. Ano ba yan, Elora? O kayo po, ano pong nasasabi ninyo? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.